ang mahirap na magsasaka at ang ginintuang isda. Noong unang panahon, sa isang maliit at tuyong baryo, may isang mahirap na magsasaka na nagngangalang Ravi. Araw-araw siyang nagsusumikap sa kanyang tuyong lupain, ngunit kahit gaano siya kasipag, sapat lang ang kanyang naaani para mapakain ang kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Ravi sa tabing ilog, umaasang makahuli ng isda para sa hapunan, may napansin siyang kakaiba. Ang ilog, na dati maputik at mapanglaw, ay kumikislap na parang likidong ginto sa ilalim ng araw. Naengganyo siya, kaya inihagis niya ang kanyang lambat. Makaraan ng ilang sandali, may nahuli siyang isang napakagandang ginintuang isda. Sa kanyang pagkabigla, nagsalita ang isda. "Maawa ka, mabait na magsasaka," pakiusap nito. "Pakawalan mo ako at pagkakalooban kita ng 3 kahilingan." Gulat si Ravi, ngunit agad siyang pumayag. "Nais kong maging mataba ang aking lupain." Wika niya nang walang pag-aalinlangan. Kumikislap ang buntot ng isda at agad na naging luntiang bukirin ang dating tuyong lupa ni Ravi. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Sa kanyang ikalawang kahilingan, inisip ni Ravi ang hirap ng kanyang pamilya. "Nais kong magkaroon ng aking pamilya ng sapat na pagkain at maayos na tahanan." Muling kumampay ang isda at biglang lumitaw ang isang maganda at masaganang bahay, puno ng pagkain at init ng tahanan. Sandaling nag-isip si Ravi bago bigkasin ang kanyang huling kahilingan. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, nagsalita muli ang isda. "Mag-ingat ka, magsasaka. Ang huling kahilingan mo ay may napakalaking kapangyarihan. Pumili ka ng mabuti." Unti-unting sumiksik sa isipan ni Ravi ang kasakiman. Naalala niya, baka maaari siyang humiling ng ginto, mga alahas o maging kapangyarihan sa buong ilog. Ngunit habang nag-iisip siya, biglang dumilim ang langit at lumakas ang agos ng ilog. Nag-alala ang isda. "Dalian mo, magsasaka, nagigising na ang tagapagbantay ng ilog. Kaunting oras na lang ang natitira," nalito si Ravi. "Tagapagbantay? Anong ibig mong sabihin?" Bago pa man makasagot ang isda, biglang sumulpot mula sa kailaliman ang isang dambuhalang dragon na gawa sa tubig. Ang mga kaliskis nito ay kumikislap na parang mga diamante. "Sino ang nangahas na makialam sa aking ilog?" singhal nito. Lumundag ang ginintuang isda sa harap ni Ravi upang siya'y protektahan. Ang taong ito ay mabuti, ngunit tinukso ng kasakiman o makapangyarihang tagapagbantay. Patawarin mo siya sapagkat hindi pa niya ginagamit ang kanyang huling kahilingan. Itinuon ng dragon ang kanyang matatalim na mata kay Ravi. "May isa ka na lamang pagkakataon, tao. Pumili ka ng tama o ang ilog ang kakain sa iyo." Mabilis ang tibok ng puso ni Ravi, ngunit nang makita niya ang isda, ang dragon at ang kanyang luntiang mga bukirin, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. "Nais ko," aniya, "na manatiling malinis at sagana ang ilog upang patuloy nitong buhayin ang lupain at lahat ng umaasa rito." Ngumiti ang dragon at unti-unting lumambot ang kanyang anyo. "Iyan ay isang marangal na kahilingan. Pinatunayan mong karapat-dapat ka magsasaka." At sa isang kisapmata, naglaho ito sa kailaliman ng ilog, iniwang kumikislap muli ang tubig. Lumingon ang ginintuang isda kay Ravi na puno ng pasasalamat. "Ang iyong walang pag-iimbot na kahilingan ay hindi lamang nagligtas sa iyo, kundi nagdala rin ng kasaganaan sa mga susunod na henerasyon. Paalam, mabuting magsasaka." At sa huling pag-ikot ng buntot nito, naglaho rin ito sa ginintuang tubig. Mula noon, umunlad ang baryo ni Ravi. Nananatiling malinis
at masagana ang ilog at kinilala si Ravi bilang isang matalino at mabuting tao. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagiging mapagbigay at malasakit sa kapwa. Ang kabutihan at karunungan ay nagbubunga ng kasaganaan para sa lahat.